Oh, ano nangyari sa'yo, Benjo? Bakit parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa? Nakabusangot ang mukha mo. Minalas ako ngayon, Isagani eh. Hindi ako umabot sa pamimigay ng relief goods ni Mayor. Yun na nga lang ang inaasahan namin ng pamilya ko. Wala kasi kaming pagkain eh. Nako, malas nga yan, Benjo. Ang hirap pa naman bumangon ngayon, lalo na't kakatapos lang ng bagyo. Pero, huwag ka mag-alala. Ibibigay ko sa yung isang bag ng relief goods na nakuha ko. Nakakuha kasi ako dun sa pinamigay ni Kapitan. Tapos, nakakuha rin ako kay Mayor. O di ba ayos? Naku tol, wag na. Para sa inyo ni Lola Marta yun eh. Ayoko namang kunin pa sa inyo. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Ayos lang. Pare-parehas lang tayo na sa lanta ng bagyo. Saka tayo lang naman na magtutulungan dito kaya huwag ka na mahiya. Para namang hindi tayo magkaibigan yan eh. Teka, uuwi lang ako tapos ihatid ko sa bahay niyo yung relief goods. Naku tol, salamat talaga ha. Sobrang bait mo. Hindi lang sa akin kundi sa lahat. Kahit hindi ka mayaman, daig mo pa ang mga politiko sa pagtulong eh. May bala ka ba't tumakbo sa eleksyon? Iboboto kita tol. Sira ulo. Hindi ako tatakbo no. Tatalon lang ako. Hindi, joke lang. Masarap lang talaga sa pakiramdaman tumulong. Sige na, uuwi na ako para mayatid ko na sa bahay niyo yung relief goods. Nagpaalam na si Isagani kay Benjo. Naglakad na siya pauwi sa bahay nila ng kanyang Lola Marta. Bata pa lang ay magkaibigan na sina Isagani at Benjo. Mula elementarya ay palagi silang magkaklase hanggang sa mag-edad na sila ng 15 ay patuloy pa rin ang kanilang pagiging magkaibigan. Pagdating ni Isagani sa kanilang bahay ay binalot siya ng lungkot dahil giba na yon. Gawa lamang sa kawayan at pawid ang bahay na yon kaya madali yung nasira ng nagdaang bagyo kahit hindi yun ganun kalakas. Pinagtagpi-tagpi na lang ni Isagani ang mga natirang dingding at bubong para kahit paano ay meron silang masisilungan ng kanyang Lola Marta. Sa labas ay nakita ni Isagani si Lola Marta na naglilinis ng mga gamit nila na nalubog sa putik. Isagani apo, diyan ka na pala. Bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon apo? Wala po kasing masyadong tao sa palengke ngayon, Lola eh. Kaya umuwi na po ako. Lola, kumusta po kayo rito? Nakakain na po ba kayo? Ano po, ayos naman ako. Nililinis ko yung mga gamit natin na pwede pa pampakinabangan. Ang hirap talaga pagkatapos ng bagyo, apo. Sana ay pera naman ang umulan para maipagawa natin tong bahay natin. Yung matibay na at hindi na masisira ng bagyo. Kung posible nga lang po na umulan ng pera, Lola, no? Ipagdadasal ko na mangyari po yun. Ay, oo nga po pala, Lola Marta. Hindi ba may dalawa tayong bag ng relief good? Oo, dala pa yon. Isa galing kay Kapitan, isa naman na yung kay Mayor. Abay, mabuti na lang at may nagbibigay pa rin sa atin. Malaking tulong din yun kasi may makakain tayo ng ilang araw. Bakit mo pala naitanong, apo? Kasi po, Lola, ibibigay ko po sana yung isang bag ng relief goods kina Benjo. Wala po kasi silang nakuha kahit isa. Gawa po nang naubusan sila eh. Kilala niyo naman po ang pamilya ni Benjo, di ba? Gaya rin natin sila na palagi pong wala. Aba sigurado ka ba na ibibigay mo yung isang bag? Aba, Isagani, paano kung tayo naman ang mawalan ng pagkain? Gaya ngayon. Maaga kang umuwi kasi walang masyadong tao sa palengke. Hindi kaya tayo naman ang magkaroon ng problema sa pagkain sa mga darating na araw? Lola, kawawa naman po si na Benjo eh. Saka, dalawa naman po ang bag ng relief goods natin eh. May matitira pang isa kung ibibigay natin yung isa. Hindi po ba, Lola? Tsaka, mas mabuti na po yung tayo po nagbibigay. Ibabalik naman po ng Diyos yan sa atin eh. Nang mas higit pa sa ibang paraan. Sigurado po ako, hindi naman po tayo pababayaan ng Diyos. Isagani, natutuwa ako at matulungin ka. Pero minsan, hindi masama na hindi tumulong. Lalo na kung ikaw naman ang mawawalan. Dahil kahit saang bagay,
Sarili mo muna ang dapat mong unang tulungan. Alam ko naman po yun, Lola. Kaya lang talagang naaawa ako kina Benjo Hala, sige. Kung yan ang gusto mo. Alam ko naman na hindi kita mapipigilan sa pagiging matulungin mo, apo. Pero yung bag ng relief goods na galing kay Kapital ang ibigay mo sa kanila, yung kay Mayor kasi may kasamang imported na corned beef, hindi pa ako nakakatikim ng gano'n, apo. Ay, ganun po ba? Ako din naman po Sige po, salamat po Lola. Dadaling ko na po yung relief goods kina Benjo para makakain na po sila. Sige, apo. Mag-iingat ka. Umuwi ka kagad, ha? Ngumiti si Isagani at kinuha ang bag ng relief goods. Muli siyang nagpaalam kay Lola Marta at naglakad na papunta kina Benjo. Sa kabila ng hirap ng kanilang sitwasyon, batid niyang mas kailangan ng kaibigan ang tulong. Hindi niya talaga kayang hindi tulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong, lalo na at alam niya na may kakayahan siyang tumulong sa sarili niyang paraan. Yun ang ugali niya na namana niya sa kanyang yumaong mga magulang. Pagdating ni Isagani sa bahay ni Benjo, ay agad niyang nakita ang kaibigan niya na nakaupo sa hagdan ng kubo nito. Halos katulad ng nangyari sa bahay nila, ang bahay ni Benjo. Grabe talaga pag may bagyo dito sa atin, no? Halos lahat ng bahay nasisira. Ay oo nga pala, Benjo. Dala ko na tong relief goods na ibibigay ko sa'yo. Nako, tol. Maraming salamat, ha. Malaking bagay ito sa amin. Sobrang bait mo talaga, tol. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. No ka ba? Wala yun. Alam ko naman kailangan nyo ngayon yan Oh, kumusta kayo rito? Eto, pilit na bumabangon. Sobrang hirap. Halos giba na tong bahay namin. Parang gusto ko nang sumuko. Benjo, kami rin naman Gibang-giba ang bahay namin ni Lola Marta. Tol, kaya natin to. Huwag ka mawalan ng pag-asa kasi may awa pa rin ng Diyos. Alam mo, sa hirap ng buhay dito sa lugar natin, minsan iniisip ko na kahit anong paraan ay handa akong gawin basta magkapera lang Okay lang yun. Basta, wag lang illegal at yung mapapahama ka, tol. Masarap pa rin kumain na alam mo na yung perang pinambibili mo ng pagkain ay galing sa marangal na paraan. Oo naman, huwag ka mag-alala, Isagani. Wala akong balak na maging kriminal, no? May naalala lang kasi ako na ikinuwento noon ng lolo ko. Ano naman yung ikinuwento niyo sa'yo? Hindi ko alam kung maniniwala ka, tol, pero ang sabi sa akin ng lolo ko, meron daw nakatagong mga ginto sa isang kuweba sa gubat dito sa atin. Teka. Ngayon ko lang yata narinig yan, Isagani Saka, parang wala akong nakikitang kuweba sa gubat kapag kumukuha ko ng mga panggatong. Kasi nga nakatago ang kuwebang yun, di ba? Iniisip ko na baka totoo yun Baka may mga ginto nga doon. Kung makikita natin yun, makakaahon tayo sa hirap. Hindi na tayo mamamroblema pa sa pera, tol. Ang problema, hindi ka sigurado kung totoo nga na may ginto ron. Alam mo naman dito sa atin, di ba? Maraming kwento-kwento na pinaniniwalaan kahit wala namang katotohanan. Sakala mo, tol, para sa akin, mas mabuti pang magtrabaho at magsumikap na lang tayo. Sa ganung paraan, mas sigurado pa na magkakapera tayo. Kahit naman magtrabaho tayo maghapon, tol, hindi tayo kikita ng malaking halaga Lalo na, mga bata pa tayo, di ba? Alam mo, naiisip ko nga, baka yun na lang ang natitira kong pag-asa para yumaman kami ng aking pamilya Ay, nako. Mahirap talaga ang buhay nating mahihirap, Benjo. Ngunit hindi tayo dapat umasa sa mga bagay na hindi sigurado. Kailangan lang natin magtiwala. May plano ang Diyos para sa atin. Hindi ba sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga? Napabuntong hininga na lamang si Benjo, sabay tingin sa malayo na parang nangangarap. Isa nga siguro sa dahilan kung bakit sila naging magkaibigan ay dahil parehas sila ng estado sa buhay. Pero may mga pinagkaiba rin sina Isagani at Benjo. Si Benjo ay gustong yumaman sa madaling paraan kahit tila imposible ang paraan na yon. Habang si Isagani naman
ay naniniwala na kung nais mong makaahon sa kahirapan, ay dapat mo yung pagsumikapan at pagtiyagaan. Para kay Isagani, ang mga bagay na madaling nakukuha ay madali ring nawawala. Isang hapon, naglalakad si Isagani pauwi mula sa buong araw na pagtatrabaho sa palengke bilang isang kargador. Bagamat sanay na siya sa trabaho, ramdam pa rin niya ang pagod, lalo na't walang tigil ang buhat ng mga sako at mga paninda. Simula nang maulila siya, ay nagtrabaho na siya dahil walang ibang gagawa nun kundi siya lamang. Ayaw niyang pagtrabahuhin si Lola Marta dahil masyado na itong matanda. Sa paglalakad ni Isagani ay nasalubong niya si Benjo. Nasa harap ito ng tindahan na tila inaabangan talaga siya. Tol, kumusta na? Pauwi ka na ba? Oo, nakakapagod ang araw na ito, Tol. Oh, bakit parang inaabangan mo yata talaga ako? Ay, napansin mo pala. Gusto ko kasing kausapin ka tungkol dun sa sinabi ko sa'yo eh. Yung tungkol sa ginto, naalala mo pa ba yun? Ah, yun ba? Oo, naalala ko pa. Anong tungkol doon? Naisipan ko kasi na subukang hanapin yung ginto. Tapos, gusto sana kitang isama eh. Nako, pasensya ka na Benjo ah. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako naniniwala dyan eh. Alam mo sa tingin ko, sayang lang oras natin kung susubukan nating hanapin ng isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Pero isipin mo Isagani, paano kung totoo nga na may ginto dun? Kung makuha natin yun, hindi na tayo maghihirap. Isipin mo na lang kung anong klaseng buhay ang magkakaroon tayo. Hindi na tayo magkakandakuba sa pagtatrabaho araw-araw. Hindi mo na kailangan magbuhat ng mga sako sa palengke. Natigilan si Isagani. Oo nga't mahirap ang buhay, pero mas gusto niyang kumita ng marangal kaysa umasa sa isang bagay na hindi niya alam kung totoo o kwento lamang. O ano tol? Anong desisyon mo? Ano kasi, ang totoo niyan Benjo, hindi ako sigurado eh. Kilala mo naman ako, di ba? Para sa akin, mas mabuti na magsumikap na lang tayo sa buhay. Naniniwala ako na may swerte rin na darating sa atin. Ayoko nang umasa sa swerte Isagani. Pagod na akong maging mahirap. Pero sige, kung yan ang desisyon mo ay gagalang ko. Pero tol, kapag nagbago ang isip mo, sabihan mo lang kagad ako ah. Tumango na lang si Isagani. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Isagani kay Benjo, ay nagpatuloy na siya sa paglalakad pauwi. Palubog na ang araw at malamig pa rin ang hangin dahil sa nagdaang bagyo. Nang makarating si Isagani sa kanilang bahay, ay nakita niya kagad si Lola Marta na nasa labas at pilit inaayos ang mga sira sa kanilang kubo. Halatang pagod na ang matanda sa kakapilit sa pagkumpuni sa giba nilang dingding at bubong. Oh Lola, ano ba kayo? Huwag niyo na pong gawin yan, bukas na lang po. Ako na po ang bahala sa pag-aayos niyan. Ay nako apo, gusto ko sanang matapos na ito ngayon eh. Alam kong nahihirapan ka nang matulog sa gabi eh. Lola, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Sige po, sisimulan ko na pong ayusin tong kubo natin bukas. At ano ang trabaho mo sa palengke? Sige po, hindi na po muna ako magtatrabaho bukas. Ito po munang bahay natin ang pagtutuunan ko ng pansin. Aba apo, sayang naman ng isang araw. Pero sige, para maging komportable na tayo ulit dito sa bahay natin, pumasok na tayo sa loob at malamig na. Halika na. Nakahanda na rin ang hapunan natin at alam kong ikaw ay gutom at pagod na. Tinundan ni Isagani si Lola Marta sa kanilang gibang bahay. Naupo silang dalawa sa sahig. Pinagsaluhan nila ang ulam nilang tuyo at pritong itlog. Tahimik silang kumakain nang biglang maalala ni Isagani ang sinabi ni Benjo kanina. Lola, ano kasi may itatanong po sana ako sa inyo eh. Ano ba yon, apo? Sabi po kasi ni Benjo, may mga ginto raw po sa isang kuweba sa gubat. Narinig niyo na po ba yun?
totoo po ba yung ginto na sinabi ni Benjo? O apo, nung bata pa ako, madalas naming marinig ang kwentong yan. Ang sabi nila, may mga nakatagong kayamanan daw sa isang kuweba sa gubat. Marami nang sumubok hanapin yun noon. Ibig po bang sabihin, totoo po yun? Maraming nagsabi na totoo, pero wala ni isang tao ang nakakita sa kuweba. Maraming taon na rin ang lumipas at lahat ng nagtangkang hanapin yon ay sumuko. Sabi ng mga matatanda, alamat lang daw yon. Isang kwento para paasahin ng mga tao na gustong yumaman bigla. Ay nako, sabi ko na nga ba hindi totoo yun eh. Saka, sa daming beses ko na po nagpunta sa gubat na yun, ay wala pa akong nakikitang kuweba. Maraming kwento sa mundo, apo, pero hindi lahat ay totoo. Mas mabuti nang magpursige tayo sa mga bagay na kayang abutin ng ating mga kamay. Kung gusto mong umangat sa buhay, magtrabaho ka ng mabuti. Tama po kayo, Lola. Yan nga din po ang sinabi ko kay Benjo eh. Kasi gusto niya akong isama sa paghahanap niya ng ginto. Apo, kahit mahirap ang buhay, basta nagsisikap ka, gagaan din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Sabi nga ng Diyos, kung marunong kang magbigay, babalik sa'yo ang biyaya ng doble o triple pa. Ngumiti si Isagani. Kahit paano, lumuwag ang pakiramdam niya sa mga sinabi ng kanyang lola. Alam niyang maraming hamon ang buhay, pero tama ang kanyang lola. Mas mabuting maging matyaga at masipag kaysa umasa sa mga bagay na hindi tiyak. Maagang nagising si Isagani kinaumagahan upang ayusin ang bahay nila. Hindi siya pumasok sa palengke bilang kargador dahil kailangan na talagang kumpunihin ang mga sira sa kubo nila. Ramdam niya na hirap na ang lola niya sa sitwasyon ng bahay nila at kahit paano ay nais niyang maging komportable ito, lalo na at palagi itong nasa bahay. Habang ikinakabit ni Isagani ang dingding, ay lumapit si Lola Marta na may dalang isang baso ng tubig at tinapay. Apo, pahinga ka na at magmeryenda ka na muna. Ako na ang bahala na magtuloy niyan habang nagpapahinga ka. Lola, wag na po. Ako na pong gagawa nito. Saka, hindi pa po ako napapagod at nagugutom. Ang gawin niyo po ay magpahinga na lang po. Nako, Isagani, apo. Hindi mo kailangan gawin lahat ng yan. Kung hindi mo na itatanong kami ng lolo mo nagtayo ng bahay namin noon. Hindi na kami kumuha ng karpintero. Pero la, malakas pa po kayo nung panahong yun. Sinasabi mo ba na hindi na ako malakas ngayon, apo? Kita mo nga at nauna pang mamatay ang lolo mo kaysa sa akin. Kaya magpahinga ka na kahit sandali lamang. Ako nang magtutuloy ng ginagawa mong yan, apo. Lola, ako na po talaga ang bahala rito. Sige na po, magpahinga na lang po kayo. Napabuntong hininga si Lola Marta, pero sumang-ayon din ito sa huli. Umupo ito sa maliit na bangko sa ilalim ng puno malapit sa kanilang bahay habang pinapanood si Isagani sa pag-aayos sa kanilang kubo. Pero habang abala si Isagani sa kanyang ginagawa, napansin niya ang biglang paghawak ni Lola Marta sa dibdib. Ngumiwi ito na parang may kung anong masakit dito. Iniwanan ni Isagani ang ginagawa at nag-aalalang nilapitan ang kanyang lola. Lola! Lola, ayos na po ba kayo? Ayos lang ako, apo. Huwag kang mag-alala. Medyo sumakit lang ang dibdib ko. Yan, sinasabi ko naman po kasi sa inyo na magpahinga na lang kayo eh. Sinabi nang ang ayos lang ako eh. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo at huwag mo na akong intindihin. Ngunit hindi nawala ang kaba ni Isagani. Kahit pa sinabi ni Lola Marta na ayos lang ito, ay alam niyang may naramdaman ito na dapat niyang ikabahala. Nagpumilit si Lola Marta na bumalik na si Isagani sa pag-aayos ng kanilang nasirang kubo. Itutuloy na sana ni Isagani ang ginagawa,
pero bigla na lang bumagsak si Lola Marta sa lupa habang hawak nito ang dibdib. Nakanganga ito na para bang hirap na hirap huminga. Mabilis na tumakbo si Isagani pabalik kay Lola Marta. Labis siyang nataranta at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Lola! Lola! Yan na nga ba sinasabi ko kasi? Lalo nangyayari sa inyo! Lola! Lola! Sa pagkakataon na yon, alam ni Isagani na kailangan niyang madala sa ospital ang lola niya. Tumakbo siya sa kalsada at agad niyang pinara ang paparating na tricycle. Nakiusap siya sa driver nun na dalhin nila si Lola Marta sa ospital at agad namang pumayag ang driver. Tinulungan si Isagani ng tricycle driver na isakay sa tricycle si Lola Marta. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa ospital, ay hawak ni Isagani ang kamay ng kanyang lola. Walang tigil ang pagdarasal niya sa utak niya na sana ay makaligtas ang kanyang lola. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso si Lola Marta ng mga nurse. Naiwan si Isagani sa labas ng emergency room. Naghalo na ang pawis at luha sa kanyang muka. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor na may seryosong muka. Agad na tinanong ni Isagani ang doktor kung ano na ang lagay ng lola niya. Ayon sa doktor, ay kailangan maoperahan ng lola ni Isagani. Merong coronary heart disease si Lola Marta o may bara sa ugat ng puso nito. Kung hindi raw ito maooperahan kagad, ay malaki ang posibilidad na may hindi magandang mangyari kay Lola Marta. Tinanong ni Isagani sa doktor kung magkano ang aabuti ng operasyon at nang malaman niya kung gaano kalaki ang perang kailangan niya, ay para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Natigilan si Isagani. Hindi niya alam kung saan kamay siya ng Diyos kukuha ng ganong kalaking halaga ng pera. Hindi sapat ang kinikita niya sa palengke at wala naman silang ipon. Doon na pumasok sa isip ni Isagani ang sinabi ni Benjo tungkol sa ginto na nasa loob ng kuweba. Dati, isa lamang yung kwentong walang katotohanan, pero nang sandaling yon, ay tila yun na lang ang natitira niyang pag-asa para mailigtas niya ang buhay ni Lola Marta. Kinabukasan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Isagani. Pinuntahan niya si Benjo sa bahay nito. Desperado na siya sa pagkakataon na yon. Oh, Isagani, anong meron? Bakit bigla kayatang nagpunta rito sa bahay? Benjo, malaking problema eh. Nasa ospital kasi ngayon si Lola Marta. May bara sa puso niya at kailangan niyang maoperahan eh. Hindi maganda ang lagay niya, tol. Naku po, Diyos ko. Sandali. Mangungutang ka ba sa akin, Isagani? Naku, tol. Alam mo naman na wala akong mapapahiram sa iyo eh. Hindi, tol. Hindi ako uutang sa'yo. Pero tol, kailangan ko ng tulong mo. Yung sa sinabi mo sa akin, yung tungkol sa ginto. Sige, payag na ako. Payag na akong hanapin natin at kunin natin yun. Tol, kailangan ko ng pera para maoperahan si Lola Marta eh. Tol, ayoko mawala sa akin si Lola. Sigurado ka na ba? Kapag inumpisanan natin to, wala nang atrasan. Sigurado na ako, Benjo. Wala na akong ibang magagawa. Ipagdadasal ko na lang na sana totoong ginto na yun para maoperahan na si Lola Marta. Huwag ka mag-alala, tol. Ako na nagsasabi sa'yo na totoong-totoo yun. Pero paano natin mahahanap yung kuweba na yun, tol? Ang sabi sa akin ni Lola, marami na raw naghanap sa kuwebang yun. Pero kahit isa ay walang nakakita. May iniwang mapa ang lolo ko, tol, bago siya mamatay. Pinaniniwalaan niyang yun na magtuturo sa daan papunta sa kuweba. Pero hindi lang basta mapa ang meron ako, tol. May aklat din na iniwanan ng lolo ko sa akin. Nandun ang paraan kung paano natin makukuha ang ginto. Kaya sigurado ko na makukuha natin yun at mauoperahan na ang Lola Marta mo. Tumangulang si Isagani. Handa siyang gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang lola. Kahit pa ang paniwalaan niya ang isang bagay na walang kasiguraduhan. Matapos makipag-usap ni Isagani kay Benjo,
ay bumalik siya sa ospital. Nasa isang kwarto na si Lola Marta. Naisip niya na kailangan niyang sabihin sa lola niya ang gagawin nila ni Benjo. Ang problema niya ay kung paano yun sasabihin kay Lola Marta. Pagpasok niya sa kwarto ni Lola Marta ay nakahiga ito at bakas sa muka ang pagod. Lola, kumusta po kayo? Sagani, apo. Bakit mo ko dinala rito? Wala tayong pambayad. Hindi po pwedeng hindi ko kayo dalhin sa ospital, Lola. Inatake po kayo sa puso. La, kumusta na po kayo? Maayos naman ang pakiramdam ko, apo. Pwede na akong lumabas. Apo, magpapagamot na lang ako kay Tonyo. Magaling na albularyo yon. Mapapagaling niya ako. Lola, kung simpleng lagnat o nakukulam kayo, hayaan ko po kayo magpagamot kay Katonyo. Pero, may bara po ang puso nyo eh. Kailangan nyo pong maoperahan. Inaalala ko lang kung paano tayo hahanap ng pera na pambayad dito, apo. Kaya po ako nandito, Lola. Dahil may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano bang sasabihin mo, Isagani? Lola, naaalala niyo po ba yung tungkol sa ginto na nasa kuweba sa gubat na tinanong ko po sa inyo dati? Abay, apo, huwag mong sabihin na susubukan mong hanapin ang mga ginto roon. Sinabi ko na sa iyo na malaki ang posibilidad na hindi yun totoo. Saka, baka mapahamak ka lang. Huwag po kayong mag-alala, Lola, kasi kasama ko po si Benjo. Wala na po akong ibang paraan, Lola. Kailangan ko pong subukan. Wala tayong pera, Lola, para po sa operasyon nyo. At hindi ko na po kayang nakikita kayo na nahihirapan. May awa ang Diyos, apo. Malalagpasan natin ito. Huwag mo namang ilagay ang sarili mo sa kapahamakan. May mapa po kami, Lola. Kaya walang mangyayaring masama sa amin. Hindi po kami maliligaw. Ipagdasal nyo na lang po kami ni Benjo na magtagumpay kami. Lola, kailangan ko pong gawin ito para po sa inyo. Nangilid ang luha ni Lola Marta sa sinabing yun ng kanyang apo na si Isagani. Kilala kita at alam kong hindi ka magpapapigil sa gusto mong gawin, apo. Basta, mangako ka sa akin na babalikan mo ako rito. Nangangako po ako, Lola. At pinapangako ko, pagbalik ko po ay dala ko na ang mga ginto at mapapaoperahan na po kita. Tuluyan lang napaiyak si Lola Marta. Mahigpit na niyakap ni Isagani ang lola niya bago siya nagpaalam at lumabas ng silid na yon. Kinabukasan ay handa na sina Isagani at Benjo para sa kanilang paglalakbay papunta sa gubat. May dala silang tubig, pagkain at ang mapa at aklat na iniwan ng lolo ni Benjo. Lahat yon ay nakalagay sa isang bag na si Benjo rin ang nagdala. Umaga sila nagsimulang pumasok sa gubat. Umasa sila na hindi sila aabuti ng gabi sa paghahanap sa nasabing kuweba. Habang naglalakad ay nakaramdam ng alinlangan si Isagani, ngunit inisip na lamang niya ang kalagayan ni Lola Marta kaya nagpatuloy siya. Benjo, talaga bang dadalhin tayo ng mapa na yan papunta ron sa kuweba? Oo naman. Malaki ang tiwala ko sa lolo ko, Isagani, no? Pasasundin lang natin ang mapa at siguradong makukuha natin ang mga ginto. Benjo, bigla kasi akong kinabahan eh. Parang may hindi magandang mangyayari. Normal lang yan. Lalo na't unang beses natin gagawin to. Ako rin naman kinakabahan eh. Pero iniisip ko na lang yung ginto na makukuha natin. Sigurado ko na tayo nang magiging pinakamayaman sa lugar natin pag nagkataon. Alam mo, Benjo, sa totoo lang, hindi ko pangarap na yumaman na sobre. Yung sakto lang, okay na yun. Saka sa ngayon, walang ibang nasa isip ko kundi ang mapaoperahan si Lola Marta. Pero hindi pwedeng hindi tayo maging sobrang yaman kapag nakuha natin yung mga ginto, tol. Basta, hating kapatid tayo sa mga ginto, ha?
Hindi na nagsalita pa si Isagani. Bagamat hindi pa rin siya kumbinsido na totoo ang mga ginto, ay naisip niya na kailangan niya ng panindigan ang desisyon niya na hanapin ang mga yon. Nasa kalagitnaan na sila ng kagubatan nang mangyari ang hindi inaasahan. Habang pababa sila sa isang madulas na daan, biglang nadulas si Isagani sa basang lupa at nawalan siya ng balanse. Gumulong siya pababa at ang mga matutulis na bato ay sumugat sa kanya na parang mga kutsilyo. Napasigaw siya ng malakas nang sumabit sa isang ugat ang paa niya at nabali yon. Nagpatuloy siya sa paggulong hanggang sa marating na niya ang pinakababa. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Benjo na may pag-aalala sa muka. Isagani! Tol! Ano, ayos ka lang ba? Aray, sa tingin mo ayos lang ako matapos ko magpagulong-gulong ng napakataas? Halika, tutulungan kitang tumayo. Hinawakan ni Benjo si Isagani sa braso at hinila. Nang makatayo si Isagani ay napaaray siya nang maramdaman ang sakit sa kaliwa niyang paa. Aray! Nabalian yata ako ng paa, tol. Kaya mo pa bang maglakad? Pwede naman tayo magpahinga kahit sandali. Hindi tayo magpapahinga. Kaya ko naman siguro to. Hindi tayo pwedeng tumigil dahil baka abutin tayo ng gabi. Sigurado ka ba? Hindi na sumagot si Isagani. Iginala niya ang mata sa paligid. Nakakita siya ng isang mahabang kawayan at pinakuha niya yun kay Benjo. Ginamit ni Isagani ang kawayan na tungkod upang kahit paano ay mabawasan ang bigat na kailangan dalhin ng paa niyang nabalian. Alam ni Isagani na hindi siya pwedeng sumuko sa kabila ng nangyari sa kanya. Kahit na hindi siya makalakad ng maayos, ay nagpasya siyang magpatuloy. Tiniis niya ang sakit habang sinusuong nila ni Benjo ang makapal na kagubatan. Sumapit na ang gabi at hindi yun inasahan ni Isagani. Ang buong akala niya ay agad nilang mararating ang kinaroroonan ng kuweba. Sa gitna ng paglalakad nila sa kadiliman ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala silang ibang nasilungan kundi ang ilalim ng isang malaking puno. Kung mamalasin ka nga naman, oo. Sige, dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Hindi na tayo pwede magpatuloy sa ganitong kalakas na ulan. Baka madulas pa tayo gaya na nangyari sa'yo kanina. Benjo, bumalik na lang kaya tayo. Di ko alam kung kaya ko pa eh. Pambihira. Sobrang sakit na talaga ng paa ko. Isagani, nandito na tayo. Hindi na tayo pwedeng umatras. Konti na lang at makikita na natin ang kuweba. Makakahanap tayo ng ginto at maisasalba mo ang lola mo. Huwag kang sumuko ngayon, tol. Tahimik na tumango si Isagani. Kahit may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang puso. Alam niyang mahirap na ang sitwasyon nila, kaya naisipan niyang umatras na. Ngunit nang banggitin ni Benjo si Lola Marta, ay muli siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Yun na lang ang tanging paraan para mailigtas ang buhay ng kanyang pinakamamahal na lola. Kaya kahit masakit ang paa niya at puno siya ng pag-aalinlangan, ay sinabi niya sa sarili niya na itutuloy niya ang paghahanap nila ni Benjo sa ginto. Hindi alam ni Isagani kung paano sila nakatulog ng kaibigan niyang si Benjo sa ilalim ng puno habang umuulan. Nang sumunod na araw, paggising nila ay wala na ang ulan. Nang tumayo si Isagani ay hindi na ganoon kasakit ang paa niya, pero alam niya na kailangan pa rin niya ang kawayan upang magsilbing tungkod niya. Muling naglakad ang magkaibigan patungo sa kuweba. Si Benjo ang may hawak ng mapa, kaya nakasunod lang dito si Isagani. Mabilis na napagod si Isagani dahil sa paa niyang masakit, ngunit pinilit niya pa ring makipagsabayan kay Benjo. Benjo, malayo pa ba tayo sa kuweba? Ayon sa mapa, tol, hindi na tayo ganun kalayo. Konti na lang at makakarating na tayo sa kuweba. Ang layo pala talaga na kinaroroonan ng kuwebang yun, no? Akala ko, kaya sa maghapon. Yun nga rin ang akala ko, tol eh. Pero sigurado ko,
na kapag nakuha na natin yung mga ginto, masusulit ang hirap ng dinanas natin dito sa loob ng gubat. Pagsapit ng hapon, may kabang naramdaman si Isagani dahil alam niya na muli silang magpapalipas ng gabi sa gubat. Nang tuluyan ng kumagat ang dilim, ay mas lalong lumala ang kaba ni Isagani. Maya-maya pa ay huminto sa paglalakad si Benjo. Luminga ito sa paligid na parang may hinahanap. Nung meron, Benjo, bakit ka tumigil? Nandito na tayo sa kinaroroonan ng kuweba. Sa wakas. Ano? Talaga? Nasaan ang kuweba? Wala naman ako nakikita. Ang sabi sa aklat ni Lolo, nagtatago ang kuweba. Kaya kailangan nating hanapin kung nasaan. Nagsimulang hanapin ni na Isagani at Benjo ang kuweba. Puno ng pag-asa si Isagani na makikita na nila ang kuweba at ang mga ginto na naroon. Isagani, halika, dali! Nakita ko na ang kuweba! Kahit masakit ang paa, ay nagmamadaling nilapitan ni Isagani ang kaibigan niyang si Benjo. Nasa harapan nila ang isang makapal na halamanan. Sinimulan ni Benjo na hawiin ang makapal na halamanan at doon ay nakita nila ang lagusan papasok sa loob ng kuweba. Hindi yun ganun kalaki. Isang tao lang ang kasyang pumasok. Ito na ba talaga yun, Benjo? Oo, tol. Ito na nga yun. Sabi ko na sa'yo eh. Makakarating din tayo rito eh. Tara na. Pumasok na tayo at kunin na natin ang mga ginto. Naunang pumasok sa lagusan si Benjo, habang si Isagani naman ay muling nagkaroon ng alinlangan. Tila may bumulong sa kanya na wag na siyang magpatuloy, pero naalala niya ang kanyang Lola Marta. Kaya kahit may takot ay pumasok siya sa kuweba, kasunod ni Benjo. Madilim at malamig sa loob ng kuweba. Inilabas ni Benjo ang baon nitong flashlight na hindi niya alam na meron pala itong dalang ganon. Yun ang naging gabay nila sa paglalakad sa loob ng kuweba. Habang tumatagal sila sa paglalakad, nararamdaman ni Isagani ang bigat ng lugar. Tila may nakatagong misteryo at panganib sa bawat sulok ng kuweba na yon. Nang marating nila ang dulo ng kuweba, ay natigilan si Isagani. Meron doong isang malapad na bato kung saan nakahiga ang isang kalansay ng tao. Gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Benjo, tol, umalis na tayo rito. Baka kung ano mangyari sa atin dito eh. Tol, ano ka ba? Nandito na tayo. Abot kamay na natin ang mga ginto. Pero, bakit may kalansay dyan? Baka kalansay niya ng isa sa mga nagtangkang kunin ng mga ginto. Baka ganyan din ang mangyari sa atin, tol. Ano ka ba? Walang mangyayaring masama sa atin dito, Isagani. Maniwala ka sa akin. Ang totoo, alam kong may kalansay dito sa loob ng kuweba. Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil baka umatras ka eh. Napalunok si Isagani sa sinabing yun ng kaibigan niyang si Benjo. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi. O talaga, Benjo, pahamak ka eh. Ano pa bang hindi mo sinasabi sa akin? Napakabatatakotin mo naman. Pero alam mo, ayon sa lolo ko, nasa ilalim ng batong ito mga ginto. Pero bago natin makuha ang mga yon, kailangan nating mag-alay ng dugo. Ang kalansay na nakaiga sa batong yan, ang bantay ng mga ginto. Pero, saan tayo kukuha ng dugo? Saka, anong klaseng dugo ang kailangan? Hindi basta-basta dugo, Isagani. Ang dugong kailangan ay dugo ng isang tao na may busilak na puso. Kaya ikaw ang isinama ko rito dahil alam kong mabuti kang tao, Isagani. Benjo naman eh. Wala to sa plano natin. Hindi mo to sinabi sa akin bago tayo nagpunta rito. Sa tingin mo ba, mabubuhay pa ako kapag inalay ko ang dugo ko dyan? Ano bang iniisip mo, tol? Pambira ka naman, oo. Hindi lahat ng dugo mo ay kailangan. Patak lang ng dugo mo ang iaalay natin habang binibigkas ko ang dasal para sa pag-aalay. Ayon sa aklat ng lolo ko, yun lamang ang paraan para mabuksan ang lagusan patungo sa mga ginto. Bagamat maayos na ipinaliwanag ni Benjo ang lahat, ay hindi maalis ang kaba sa dibdib ni Isagani. Naisip niya si Lola Marta at ang kalagayan nito.
Ngunit hindi rin niya maiwasang isipin ang kalansay na nakahiga sa bato. Natakot siya na baka may masamang mangyari sa kanila ni Benjo sa sandaling makuha na nila ang mga ginto. Benjo, tol, sigurado ka ba? Baka may mangyari sa atin, ha? Ano bang pwedeng masamang mangyari sa atin, Isagani? Hindi ba? Maganda pa nga mangyayari kapag nakuha natin ang mga ginto na yun. Alam ko mahirap paniwalaan, tol. Pero yun lang ang paraan para makuha natin ang mga ginto. Kung hindi natin susubukan, paano mo mapapa-operahan si Lola Marta? Nandito na tayo, tol. Ituloy na natin to. Tumahimik si Isagani at pinag-isipan ang mga sinabi ni Benjo. Gusto niyang tulungan ang kanyang lola, pero hindi niya maiwasang matakot sa kanilang gagawin. Pero paano kung hindi totoong sinasabi sa aklat ng lolo mo? Paano kung wala talagang ginto dito? At kwento lang ang mga yun. Walang mawawala kung susubukan natin. Isipin mo na lang si Lola Marta. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw naman, oh. Napapikit si Isagani at huminga ng malalim. Sige, Benjo, gawin na natin. Iaalay ko ng dugo ko. Inihanda ni Benjo ang aklat at humakbang sila palapit sa kalansay. Binuksan ni Benjo ang pahina ng aklat. Si Isagani naman ay malakas ang kabog ng dibdib nang dahil sa kaba. Mula sa bag ay inilabas ni Benjo ang isang patalim na may kakaibang mga nakaukit sa hawakan. Inabot nito yon kay Isagani. Sige, tol. Sugatan mo ang braso mo at ipatak mo ang dugo mo sa tapat ng dibdib ng kalansay. Nanginig ang kamay ni Isagani nang kunin niya ang patalim. Tumitig siya sa kanyang braso. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Hinanda niya ang sarili at mabilis niyang hiniwa ang isa niyang braso. Napangiwi siya nang gumuhit doon ang sakit at hapdi. Nang magsimulang lumabas ang dugo sa sugat ni Isagani, ay agad niya yung itinapat sa kalansay. Siniguro niya na sa dibdib ng kalansay papatak ang dugo niya. Habang nangyayari yun, ay tumakbo sa isip ni Isagani ang mga ginto na makukuha nila ng kaibigan niya. Sinimulan na rin ni Benjo ang pagbabasa ng orasyon mula sa aklat ng lolo nito. Spiritus carnem interum ad vitam apertis fortis inferni terevocamus langkaw in obra et tenebris. Malalim at malamig ang boses ni Benjo habang binibigkas ang mga salitang yon. Sa bawat kataga, tila mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Isagani. Nakarinig si Isagani ng pagsigaw ng isang lalaki na parang nahihirapan, pero hindi niya yon pinansin. Biglang tumahimik ang paligid nang matapos si Benjo sa orasyon. Saglit na nakiramdam sina Isagani at Benjo. Biglang umuga ang lupa. Nahintakutan si Isagani nang mapagtanto niya na lumilindol. Ang mga bato sa itaas ay nagsimulang magbagsakan. Nagmamadaling tumakbo sina Isagani at Benjo palabas habang patuloy na gumuguho ang kuweba. Sa pagkakataon na yon ay hindi na ininda ni Isagani ang paa niyang masakit. Pilit nilang iniwasan ang mga bato na bumabagsak mula sa itaas. Sa wakas ay nagawang makalabas nina Isagani sa kuweba. Hindi siya makapaniwala na magagawa nilang makalabas doon ni Benjo sa bilis ng pangyayari. Nanghihinang napaupo sa lupa sina Isagani at Benjo. Yung mga ginto! Paano yung mga ginto, Benjo? Walang ginto, Isagani. Ha? Anong ibig mo sabihin walang ginto? Hindi na nagawang sagutin ni Benjo ang tanong ni Isagani nang makarinig sila ng malakas na pagsabog sa kuweba. Mula sa gumuhong kuweba ay may isang malaking nilalang na umangat. Meron yung malalaking pakpak at mabilis yung lumipad ng napakataas. Tila muli yung nabuhay mula sa libingan. Sa lakas ng paggaspas ng pakpak ng nilalang na yon, ay sumayaw ang mga puno at naramdaman ni Isagani
ang paghampas ng malakas na hangin sa kanyang muka. Nakita ni Isagani si Benjo, imbis matakot ay tila manghang-mangha pa habang tinitingnan ang nakakatakot na nilalang. Nakangiti ito ng malaki na akala mo ay wala sa kanyang sarili. Benjo! Benjo, ano ka ba? Hoy! Tignan mo nga ako! Anong nilalang na yun? Nagtagumpay ako, tol. Buhay na ulit ang ninuno namin. Ang pinakamalakas na aswang na silangkaw. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tol eh. Pero kailangan na nating umalis dito. Sigurado akong papatayin tayo ng halimaw na yon. Niyugyug ni Isagani si Benjo dahil parang wala na talaga ito sa sarili. Ngunit hindi gumalaw si Benjo. Sa halip, malakas itong tumawa habang patuloy na nakatingin sa impapawid kung saan lumipad ang nilalang. Ang hangin ay tila lalong lumalamig at ang takot ni Isagani ay mas lalong tumindi. Gusto niya nang tumakbo pero hindi niya maiwan si Benjo sa ganoong sitwasyon. Benjo! Benjo, ano ba nangyayari sa'yo? Umalis na tayo dito! Hindi mo ako naiintindihan, Isagani. Matagal ko nang gustong mangyari to. Matagal nang hinahanap ng angkan namin ng paraan para muling buhayin si Langkaw. At ngayon, nagtagumpay kami. Siguradong matutuwa sa akin ang pamilya ko. Ibig sabihin, sinadya mo ang lahat ng to? Ginamit mo lang ba ako para buhayin ang sinasabi mong silangkaw? Tumingin si Benjo kay Isagani. Lumaki ang ngiti nito na akala mo ay isa itong demonyo. Napaatras si Isagani. Pakiramdam niya ay ibang tao na ang kaharap niya ng sandaling yun. Sa gitna ng takot ay napagtanto ni Isagani na nalinlang siya. Ang dahilan ng kanilang pagpunta ron ay hindi upang hanapin ang ginto, kundi upang buhayin muli ang isang nilalang na ayon kay Benjo ay ninuno nito. Wala talagang ginto, Isagani. Sinabi ko lang yun sa'yo para sumama ka sa akin dito. Ginamit ko ang pangangailangan mo ng pera. Ang totoo, ang dugo mo ang kailangan ko para buhayin si Langkaw. Hindi ko alam kung anong meron sa dugo mo, pero ikaw ang itinuturo ng mga sinyales. Niloko mo ako, Benjo. Ginawa ko to dahil inakala kong ito ang tanging paraan para mapaoperahan si Lola Marta. Isagani, hindi sa lahat ng oras ay dapat kang maniwala sa sinasabi ng ibang tao. Ginamit kita dahil ikaw ang nararapat. Pero ang totoo, swerte para sa pamilya ko ang muling pagkabuhay ni Langkaw. Hindi mo alam kung gaano kaimportante ito sa akin. Sinasabi sa kasulatan na sa oras na muling mabuhay si Langkaw ay babaha ang swerte at pera sa aming pamilya. Sawang-sawa na akong maging mahirap, Isagani. Paano mo nagawa sa akin to, Benjo? Kaibigan kita. Umasa ako na makakakuha tayo ng ginto dahil yun lamang ang alam kong paraan para mapaoperahan ang lola ko. Akala ko magkaibigan tayo, Benjo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumaba mula sa impapawid si Langkaw. Tumayo yun sa ibabaw ng gumuhong kuweba. Ang mga mata nito ay kulay pula at umiilaw sa dilim. Meron itong kwintas na gawa sa mga bungo ng tao. Ang balat nito ay kulay abo at ang bibig ay ubod ng laki na parabang kaya nitong kainin ng buo ang isang tao. Mas lalong nagbigay ng takot kay Isagani ay ang matutulis na ngipin nito. Napaatras si Isagani. Nanginig siya sa takot habang pinagmamasdan ang nakakatakot na aswang sa kanilang harapan. Wala nang nagawa si Isagani kundi ang ipagdasal ang kanyang kaligtasan. Hiniling niya sa Diyos na huwag siyang pabayaan dahil nais pa niyang makasama ng matagal ang kanyang lola. Marahang humakbang si Benjo palapit kay Langkaw. Inakyat nito ang guho at lumuhod sa harapan ng aswang. Tumingala ito kay Langkaw na akala mo ay isang hari ang naturang aswang. Maligayang muling pagkabuhay, Langkaw. Ako si Benjo. Ang dugo mo ay dumadaloy sa aking katawan.
Ako ang bumuhay sa iyo! Tinitigan lang nilang Kau si Benjo. Malakas na napasigaw si Isagani nang biglang sinakmal nilang Kau ang buong ulo ni Benjo. Malakas na hiniklas ng aswang ang ulo ni Benjo. Bumagsak ang katawan ng kaibigan niya nang wala na yung ulo. Iniluwa nilang Kau ang ulo ni Benjo na para bang isa lamang yung buto ng santol. Ngayoko sa lahat ay maingay at maraming sinasabi. Ikaw bata, lumapit ka rito. Matagal na taon akong nahimlay at gusto kong makainom ng sariwang dugo upang mas lalo akong lumakas. Nanlaki ang mga mata ni Isagani. Halos hindi niya na narinig ang sinabi nilang Kau dahil sa pagkakabigla niya sa pagpatay nito sa kanyang kaibigan. Wala siyang ideya kung bakit pinatay nilang Kau si Benjo, gayong magkadugo ang dalawa. Doon niya rin napagtanto na hindi basta-basta isang aswang silang Kau. Sa ginawa nito kay Benjo, nalaman niya na kahit katiting na awa ay wala iyon. Napaatras si Isagani sa takot nang unti-unting lumapit ang malaki at mabangis na aswang sa kanya. Ang mga mata nitong pula ay nagliliyab sa galit at sa gutom. Hindi na alam ni Isagani ang kanyang gagawin. Alam niya na kung tatakbo siya ay maaabutan din siya nilang Kau dahil masakit ang isa niyang paa. Hinigpitan ni Isagani ang hawak sa kawayang tungkod na ginamit niya kanina. Biglang sumugod ng mabilis silang Kau. Nang malapit na silang Kau ay sumigaw si Isagani at biglang isinaksak ang kawayan sa tiyan ng halimaw. Bumaon yun sa makapal na balat nilang Kau at umungol ito ng malakas. Binitiwan ni Isagani ang kawayan at umatras. Unti-unting hinugot nilang Kau ang kawayan sa katawan nito. Habang ginagawa yon nilang Kau, ay nagkaroon si Isagani ng pagkakataong makatakbo. Pinilit niyang takasan ang mabangis na aswang kahit ramdam na ramdam niya ang kirot sa kanyang paa. Wala sa isip niya ang huminto dahil alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Nang marinig niya ang malakas at mabilis na yabag mula sa likod niya, ay inisip niya na sa gabing yun na matatapos ang kanyang buhay gaya ng nangyari kay Benjo. Mula sa kung saan ay isang lalaki ang bigla na lang sumulpot sa harapan ni Isagani. Mabilis ang kilos ng lalaki at bago pa man makapagsalita si Isagani ay hinawakan na nito ang kanyang braso ng mahigpit. "Sumama ka sa akin, bata, kung gusto mong pang mabuhay." Hindi na nagdalawang isip si Isagani. Wala na siyang oras para magtanong o magduda. Ang tanging nasa isip niya ng mga oras na yon ay ang makaligtas mula kay Langkaw. Kaya't nagtiwala siya sa estrangherong yon at umaasa na lang siya na yon ang magiging sagot sa kanyang kaligtasan. Sa hindi maipaliwanag na paraan, mabilis silang nakaalis mula sa kagubatan na halos 2 araw nilang nilakbay ni Benjo. Pakiramdam ni Isagani ay lumipad sila sa sobrang bilis ng pangyayari. Tila walang kapantay ang bilis ng lalaki na para bang merong itong kapangyarihan. Nang makalabas sila mula sa masukal na kagubatan, huminto sila sa isang ligtas na lugar. Hingal na hingal si Isagani at halos naubusan na siya ng lakas. Tumingin siya sa lalaki nang may pagtataka. "Sino ka? Bakit mo ako tinulungan?" "Importante pa bang malaman mo kung sino ko? Ang importante ay buhay ka." "Gusto kong malaman ang pangalan na nagligtas sa akin. Saka paano mo yung nagawa? Ang bilis nating nakalabas sa gubat." "Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo. Hindi mo dapat binuhay ang aswang na si Langkaw." "Hindi ko yun sinasadya. Hindi ko alam na ganun na mangyayari. Nilinlang ako ng kaibigan ko eh. Pero Ginoo, sino ka ba talaga?" Imbis na sagutin ng lalaki ang tanong ni Isagani, ay tumalikod ito at walang anumang paliwanag na naglakad pabalik sa kagubatan. Mabilis na naglaho sa madilim na gubat ang lalaki. Naiwang tulala si Isagani. Puno siya ng mga tanong at pangamba.
Kung sino ka man, maraming salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Agad na umuwi si Isagani sa kubo nila. Hindi niya na nagawang makatulog dahil sa dami ng nangyari sa gabing yun. Wala siyang ideya kung paano niya sasabihin sa pamilya ni Benjo ang nangyari rito o kung kailangan pa ba niyang sabihin yun sa pamilya ng kaibigan niyang namatay. Inabutan na ng umaga si Isagani, ngunit gising pa rin ang diwa niya. Naisip niya na kailangan niyang puntahan si Lola Marta upang sabihin dito ang mga nangyari. Pakiramdam niya ay mababaliw siya kapag wala siyang napagsabihan ng bagay na yon. Pagdating sa ospital ay nag-aalalang pumasok si Isagani sa loob nun. Dala niya ang bigat ng kanyang pagkakamaling nagawa dahil aminado siya na naging kasangkapan siya sa pagbuhay ng isang malupit na aswang. Nang makita ni Isagani si Lola Marta ay agad itong ngumiti sa kanya. Nakayukong lumapit si Isagani sa kanyang lola. Isagani, kumusta apo? Nagtagumpay ka ba? Nakuha mo ba ang ginto? Hindi po, Lola. Sinabi ko naman sa'yo, apo, na hindi totoo ang ginto sa kuwebang nasa gubat. Pero mabuti at nalaman mo na hindi talaga yun totoo para matahimik ka lang sa pag-iisip. Biglang naramdaman ni Isagani ang labis na pagsisisi, kaya hindi niya na napigilan ang mapaluha. Nanginginig ang kanyang labi bago siya tuluyang humagulgol sa harap ng lola niya. Are, ikaw umiiyak. Lola, niloko po ako ni Benjo. Nilinlang niya po ako, Lola. Ano? Anong ibig mo sabihin na po? Paano ka nililang ni Benjo? Anong ginawa niya sa'yo? Wala pong ginto sa kuweba. At alam niya po ang bagay na yun, Lola. Niloko po ako ni Benjo para buhayin ang isang malakas na aswang na ang pangalan ay Langkaw. Ginamit niya po ang dugo ko para buhayin ang aswang na yon. Tapos si Benjo po, pinatay po siya ni Langkaw. Sinakbal po ang ulo niya. Wala na po si Benjo, Lola. Napatulala si Lola Marta sa mga sinabi ni Isagani. Bumakas sa mukha nito ang labis na takot. Mamang narinig ko. Buhay na ulit si Langkaw. Kilala niyo po siya? Kilala ko lamang siya sa pangalan na po. Isagani, ang mga ninuno natin ay hindi pangkaraniwang tao. Sila ay mga manunugis ng mga aswang. Sila ang tumapos sa kasamaan ng mga aswang na naghasit ng lagim noon sa baryo natin. At si Langkaw, siya ang huling pinuno ng mga aswang na pinatay ng mga ninuno natin. Kung ganun po, Lola, nasa panganib po ang ating lugar dahil buhay na po ulit siya. Pero, bakit po dugo ko ang bumuhay sa kanya? Hindi po ako naniniwala na dahil sa busilak ang aking puso, kaya siya binuhay ng dugo ko. Alam ko po, Lola, may mas malalim pa pong dahilan. Malakas ang kutob ko na tama ang iyong hinala na hindi dahil sa kabutihan ng puso mo kaya muling nabuhay si Langkaw. Ang dugo na nananalaytay sa mga ugat mo ay ang dugo ng mga pumatay sa kanya noon. Naniniwala ko na may koneksyon yon kaya muling nabuhay ang halimaw na yon. Lola, patawad po dahil nagpalin lang po ako kay Benjo. Hindi ko na po alam kung paano ako makakahanap ng pera para po sa operasyon niyo. Patawarin niyo po ako, Lola. Isagani, apo. Huwag mo na akong isipin. Matanda na ako. Kung mamatay man ako, ay maluwag sa dibdib ko yung tatanggapin. Tiwala naman ako na makakaya mong mabuhay nang wala ako. Dahil alam kong matatag ka, apo. Ang isipin mo ay kung paano mo maitatama ang pagkakamaling nagawa mo. Tandaan mo, apo, ang mga ninuno natin
ang tumalo noon kay Langkaw. At naniniwala akong kaya mo ring gawin yon. Lola naman eh, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Gusto ko po kayong makasama ng matagal eh. Saka, ano naman pong alam ko sa pagiging manunugis? Hindi ko po kayang patayin silang Langkaw, Lola. Nasa dugo natin ang pagiging manunugis, Apo. Naniniwala ko na kusang uusbong sa'yo ang kaalaman kung paano mo mapapatay si Langkaw. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Isagani. Bagamat mabigat ang mga salita ng lola niya, naramdaman ni Isagani ang kakaibang tibay ng loob na bumangon sa kanyang puso. Alam niyang may laban siya na kailangan niyang harapin at kailangan niyang ayusin ang kanyang pagkakamali. Matapos na dalawin si Lola Marta sa ospital, ay bumiyahe na si Isagani pauwi. Pagkarating ni Isagani sa kanilang bahay, ay pinilit niyang kalmahin ang sarili kahit labis ang takot niya dahil sa kanyang naging pagkakamali. Kinagabihan, patulog na sana si Isagani nang isang malakas na sigaw mula sa labas ang narinig niya. Bumangon siya mula sa higaan nang may kaba sa kanyang dibdib. Patuloy niyang narinig ang sigaw at paghingi ng tulong ng mga tao sa labas ng kanyang bahay. Sumilip siya sa bintana at nang hilakbot siya nang makita si Langkaw na inaatake ang mga tao. Lahat ng taong maaabutan ni Langkaw ay pinapatay nito. Kinakagat ng aswang sa leeg ang mga tao at sinisipsip ang dugo. Napakapit si Isagani sa gilid ng bintana. Mabilis niyang isinarado ang bintana at sumiksik sa isang sulok habang nanginginig ang buong katawan. Sa takot niya ay nanatili lang siya roon. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na ang sigawan. Hindi pa rin gumagalaw si Isagani sa pwesto niya. Nangilid ang luha niya dahil alam niya na yun na ang umpisa ng paghahasik ng lagim ni Langkaw sa kanilang lugar. Kinabukasan, sa paglabas ng kubo ni Isagani ay sumalubong sa kanya ang mga taong umiiyak dahil sa mga taong pinatay ni Langkaw noong nakaraang gabi. Iniwasang tingin ni Isagani ang mga bangkay dahil alam niyang ang lahat ng yon ay nangyari dahil sa kanyang kapabayaan. Sa bawat paghakbang niya ay tila unti-unti siyang kinakain ng kanyang konsensya. Nang bumalik siya sa ospital para bisitahin si Lola Marta, ay agad niyang niyakap ang kanyang lola. Hindi na napigilan ni Isagani ang mapaiyak. Lola, si Langkaw po. Nagsimula na siyang sumalakay sa lugar natin. Ang dami po niyang pinatay na mga tao kagabi. Kasalanan ko to, kasalanan ko lahat ng to, Lola. Ako nagpalaya sa halimaw na yun. Wala nang mababago kung patuloy mong sisisi ng sarili mo, Isagani. Pero hindi pa huli ang lahat. Alam ko na mabigat ang dinadala mo, pero hindi ka dapat magpadala sa takot. May oras ka pa para itama ang pagkakamali mo, Apo. Ikaw ang susi para matapos ang kaguluhang ito. Pero Lola, hindi ko alam kung paano. Wala akong kakayahan para labanan si Langkaw. Hindi ko alam kung paano siya papatayin. Naniniwala ako na may paparating na tulong, Apo. Magtiwala ka lang at huwag mong kalilimutan ang palagiang pagdarasal. Kahit paano ay gumagaan ang pakiramdam ni Isagani kapag kinakausap niya si Lola Marta. Ngunit alam niya na ang lahat ng yun ay sinabi lamang ng lola niya upang hindi masyadong sisihin ni Isagani ang sarili niya sa nangyayari. Alam niya na hindi pwedeng palagi siyang matakot, lalo na at malakas ang pakiramdam niya na muling mananalasa si Langkaw sa lugar nila. Habang naglalakad si Isagani pauwi sa kanilang bahay, ay natigilan siya
nang may nakita siyang isang matangkad na lalaki na may maputing balat na nakatayo sa harapan ng bahay nila. Nang lapitan niya ang lalaki, ay doon niya nalaman na kulay abo ang mga mata nito. Habang nakatingin si Isagani sa lalaki, ay bigla niyang naalala kung saan niya ito nakita. Eka, hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw yung lalaking nagligtas sa akin sa gubat nang mabulin ako ng aswang. Tama ka. Ako nga ang lalaking yon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil naubos na ang ating oras. Ako si Aslan. Hari ako ng mga engkanto sa gubat. Naniniwala ako na ikaw ang nagligtas sa akin. Pero yung sinabi mo na engkantado ka, pasensya na. Pero alam ko na isa lamang yung kalokohan. Walang katotohanan yun. Inaasahan ko nang hindi ka maniniwala kung ano ko. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit alam ko ang pangalan mo at kung bakit mabilis tayong nakalabas sa gubat ng gabing yun? Lahat ng yun ay nangyari dahil may kapangyarihan ako na wala sa inyong mga normal na tao, kagaya mo, Isagani. Hindi agad nakapagsalita si Isagani. Nanatili siyang nakatingin kay Aslan. Nang hilakbot siya dahil nag-iiba ng kulay ang mga mata ni Aslan. Mula sa pagiging abo ay naging asul yun at naging berde hanggang sa bumalik sa original nitong kulay na abo. Ngayon, Isagani, naniniwala ka na ba na isa akong engkantado? Ano pong ginagawa ng isang engkantado dito sa bahay namin? Ano pong kailangan niyo sa akin? Alam kong dugo mo nagpalaya kay Langkaw. Yun ay dahil taglay mo ang dugong pumatay noon kay Langkaw. Alam kong naipaliwanag na yan sa'yo ng lola mo. Ngunit ikaw din ang may kakayang wakasan ang pag-aasik ng lagim ni Langkaw. Ikaw ang tanging makakapatay sa kanya, Isagani. Opo, alam ko po na may dugo akong manunugis. Pero wala po akong alam sa pakikipaglaban sa isang aswang. Isa lang po akong normal na bata. Isagani, nais mo bang itama ang pagkakamali mo o hindi? Opo, gusto ko pong itama ang pagkakamali ko. Pero natatakot po ako eh. Alam kong matatalo ko ni Langkaw. Arito ko upang tulungan ka, Isagani. May pagkakataon ka pa para itama ang nagawa mong mali. At kung magtatagumpay ka, bibigyan kita ng gantimpala. Pagagalingin ko ang lola mo. Ngunit nasa iyo ang desisyon. Hindi kita pipilitin. Teka, kaya mong pagalingin si Lola Marta? Kayang-kaya ko. Dahil saklaw yun ng aking kapangyarihan. Hawak mo ang aking salita. At hindi ako kagaya ng kaibigan mo. Nalilinlang ka lamang. Bumabog ng malakas ang puso ni Isagani. Ang alok ni Aslan na pagalingin si Lola Marta ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pero ang ideya na harapin si Langkaw ang humila sa kanya para mag-alinlangan. Alam niyang wala siyang laban sa halimaw na yon. Pero sa huli, mas nanaig sa kanya ang kagustuhan na maialis ang lola niya sa bingit ng kamatayan. Sige, pumapayag na po ako. Gagawin ko po ang gusto niyo. Pero paano po? Paano ko mapapatay si Langkaw? Isa lang akong bata. Anong laban ko sa isang aswang na kagaya niya? Mula sa ilalim ng damit ni Aslan ay inilabas nito ang isang patalim. Kulay ginto ang hawakan nun. Inabot ni Aslan ang patalim kay Isagani na agad naman niyang tinanggap. Ito ang patalim na ginamit ng mga ninuno mo para patayin silang kaunoon. Ito ang susi sa pagbawakas sa kanyang buhay. Pero patalim lang ito. Paano ako mananalo kay Langkaw na ito lang ang gamit ko? Wala po ba kayong espada dyan o kaya naman baka pwede mo akong bigyan ng kapangyarihan? Ihiling ka na ng labis-labis, Isagani. Kailangan mo matuklasan ang tunay na kapangyarihan ng patalim na yan. Hindi yan simpleng armas lamang. Ang rurok ng kapangyarihan yan
ay matutuklasan mo lamang kapag buong puso mong hinarap ang laban. Tandaan mo, Isagani, nasa iyo ang kapalaran ng iyong lola at ng mga tao sa inyong lugar. Nang umalis si Aslan, ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Isagani. Nakatingin siya sa patalim na hawak niya. Hindi pa rin siya kumbinsido na ang bagay na yon ang gagamitin niya upang mapatay si Langkaw. Tumingin si Isagani sa kalangitan at sa loob ng kanyang isipan ay narinig niya ang mga sigaw ng mga nasawi sa kamay ni Langkaw. At kasabay ng mga sigaw na yon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga balikat. Ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kailangang itama niya ang kanyang pagkakamali, kahit gaano pa yun kahirap. Hindi na nagsayang ng panahon si Isagani at nagsimula na siyang magsanay na gamitin ang patalim na ibinigay sa kanya ni Aslan. Sa likod ng kanilang kubo ay pinagpraktisan niya ang isang puno ng saging. Inisip niya na si Langkaw ang puno na yon. "Humanda ka, Langkaw! Tatapusin na kita!" Inatake ni Isagani ang puno ng saging at paulit-ulit niyang sinaksak yun gamit ang patalim. Pakiramdam niya ng sandaling yon ay isa siyang malakas at mahusay na mandirigma. Ang akala niya ay napakahusay na ng mga galaw niya ng sandaling yon. Habang ginagawa yon ni Isagani, ay nagulat siya nang makarinig siya ng malakas na palakpak sa kanyang likuran. Huminto siya at sa paglingon niya ay nakita niya si Aslan na nakangiti at pumapalakpak pa. "Oh, bakit ka huminto, Isagani? Ituloy mo lang." "Bakit naman po kayo bigla-biglang sumusulpot?" "Nais kong panoorin ang iyong pagsasanay. Natutuwa ako dahil siniseryoso mong bagay na ito." "Naiilang ako sa iyo, Aslan. Mas mabuti pang umalis ka na lang. Hayaan mo ako magsanay na mag-isa kasi alam ko na hindi mo ako tutulungan eh." Dahil hindi sa lahat ng bagay ay dapat isubo sa'yo. Hindi ka matututo kung ganun ang palaging gagawin sa'yo, Isagani. Isa pa, hindi ako aalis dito nang dahil lang sinabi mo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Isagani. Lumapit siya kay Aslan. "Teka, may tanong pala ako sa'yo. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga ninuno ko at ang pagiging manunugis nila?" Maraming taon na ang nakakalipas, Isagani. Ang mga ninuno mo at ang mga engkantado ay nagkaisa upang patayin si Langkaw. Labis ang pagiging ganid ni Langkaw sa kapangyarihan noon at wala siyang awa sa mga tao. Sa pagsasanib ng aming puwersa, nagawa naming talunin siya. Ngunit hindi yun naging madali. Bukod sa pagiging pinuno ng mga aswang, si Langkaw ay biyasa sa itim na kapangyarihan. Sa tingin ko ay may ginawa siyang orasyon bago siya malagutan ng hininga. Kaya nang dumaloy ang dugo mo sa kanya, ay nabigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli. At ngayong buhay na siya, siguradong babalikan niya ang lahat ng lugar na minsang pinahirapan niya. Pero, bakit niya pinatay ang kaibigan ko si Benjo kahit na magkadugo sila? Gaya ng sinabi ko, walang awa si Langkaw. Lahat ng sa tingin niya ay mahina ay pinapatay niya. Kaduguman niya o hindi. Kung ganun, talaga palang ubod ng sama ang Langkaw na yon. Kung hindi mo siya mapipigilan bago pa mapatay ni Langkaw ang lahat ng tao sa lugar na ito, lalaganap ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang dito, kundi sa iba pang bayan, at baka siya pa ang maghari sa buong kalupaan. Pero, bakit hindi na lang ikaw ang makipaglaban sa kanya, Aslan? Hindi ba may kapangyarihan ka? Mas may kakayahan kang patayin siya kaysa sa akin. Hindi ba ikaw ang naging instrumento upang mabuhay si Langkaw? Kaya ikaw din ang dapat na gumawa ng paraan upang wakasan siya. Isa pa, ayaw mo bang gumaling ang Lola Marta mo? Hindi ba yun ang dahilan kung bakit madali kang nalinlang ng iyong kaibigan?
Isa pa, kung palaging tutulong ang mga engkantado sa mga tao, palagi na lang kayong aasa sa amin. Kaya ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsasanay at siguraduhin mong matutuklasan mo kung paano mo magagamit ang patalim na yan para talunin silang Langkaw. Napatingin si Isagani sa patalim na nasa kanyang mga kamay. Nakaramdam siya ng takot, hindi lamang dahil sa kanyang sariling buhay, kundi sa kapalaran ng mga tao sa kanilang lugar. Simula noon ay araw-araw na nagsasanay si Isagani. Bawat galaw niya ay sinubukan niyang paigtingin. Hinahanap niya ang tamang teknik sa paggamit ng patalim upang maging malaki ang tsansa niyang manalo kay Langkaw. Alam niyang muling babalik si Langkaw at kailangang handa siya kapag nangyari yon. Isang gabi, habang nakahiga si Isagani ay biglang umalingaw-ngaw ang mga sigaw mula sa labas. Malakas na kumabog ang dibdib ni Isagani dahil sigurado siya na muli na namang sinalakay ni Langkaw ang kanilang lugar. Huminga ng malalim si Isagani at kinuha ang patalim na nasa ilalim ng kanyang unat. Sumagi sa isip niya ang kanyang Lola Marta at ang pangako ni Aslan na papagalingin ito kapag nagtagumpay siyang paslangin si Langkaw. Ang bagay na yon ang nagtulak sa kanya upang lumabas at harapin ang halimaw. Nakita ni Isagani si Langkaw na akmang sasakmalin ang isang babae, kaya sumigaw siya ng malakas upang kunin ang atensyon ng aswang. Hoy! Langkaw! Ako ang harapin mo! Lumingon si Langkaw kay Isagani. Napalunok siya nang tingnan siya ng mga mata nitong pulang-pula. Lumipad si Langkaw at tumayo sa harapan ni Isagani. Mas lalong naging mabalasik ang mukha ni Langkaw nang makita ang patalim na hawak ni Isagani. Patalim na yan. Bakit nasa iyo yan? Dahil nasa dugo ko ang mga manunugis na pumatay sa'yo noon. At ngayon, ako naman ang papatay sa'yong diablong buwang ka! Nagpapatawa ka ba? Isang bata ang tatapos sa akin. Huwag kang mangarap ng gising bata. Inipon ni Isagani ang lahat ng lakas ng loob niya at sumugod kay Langkaw. Ngunit lahat ng pag-atake niya ay madaling naiiwasan ni Langkaw. Isang kalmot ni Langkaw ang tumama sa balikat ni Isagani. Dumaloy ang dugo mula sa sugat niya at ramdam ni Isagani ang mabilis na pagkawala ng kanyang lakas. Nagdesisyon si Isagani na tumakbo. Naramdaman niya ang mabilis na paghabol ni Langkaw sa kanya. Halos mawalan na ng pag-asa si Isagani, ngunit biglang may matinding liwanag na sumulpot sa kanyang harapan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Aslan na humawak sa kanya. Sa isang kisap mata, napunta sina Aslan at Isagani sa gitna ng kagubatan. Napasandal si Isagani sa isang puno. Habol niya ang kanyang paghinga at ramdam niya ang labis na panghihina. Anong ginawa mo? Isagani! Tumakbo! Ang ibig kong sabihin ay bakit ka tumakbo? Bakit nagpakita ka ng takot kay Langkaw? Kung gusto mong iligtas ang iyong lugar, kailangan mong itapon ang takot na yan dahil yan ang magpapahina sa iyo. Aslan, bakit ba? Gusto mo kaagad na mawala ang takot ko kay Langkaw? Bata lang ako, Aslan! Bago lahat sa akin ang ganitong pangyayari. Tapos umaasa ka na mga kaya ko agad na makipaglaban sa isang malakas na aswang gaya ni Langkaw? Hindi ako malakas, Aslan. Wala akong laban kay Langkaw. Hindi ko siya kayang talunin. Di lamang ito tungkol sa lakas o tapang, Isagani. Kailangan mong tuklasin kung paano mo gagamitin ang patalim. Hindi ito basta-basta isang armas na kailangan lang gamitin na panaksak. May kapangyarihan ito. Ngunit ikaw ang tutuklas nun dahil ikaw nang nagmamay-ari nito. Ako man, hindi ko alam kung paano gamitin ang patalim dahil ikaw ang may hawak nito ngayon. Ang mga ninuno mo, sa sarili lang nilang kakayahan at kaalaman nila na laman,
kung paano nila magagamit ang patalim upang patayin si Langkaw. Hindi kita maintindihan eh. Hindi kita naiintindihan, Aslan. Iba't ibang tao na ang humawak ng patalim na yan. Iba-iba rin ang paraan nila upang magapi ang mga kalaban nila. Walang iisang pamamaraan. Ikaw ang dapat makadiskubre ng iyong sariling paraan upang talunin si Langkaw. Malalim na nag-isip si Isagani. Ngunit kahit anong pag-iisip ang gawin niya, walang pumasok sa utak niya kung paano niya magagamit ang patalim upang wakasan ang kasamaan ni Langkaw. Kinabukasan, pagsapit ng hapon ay naisipan ni Isagani na magtungo sa ospital. Pagdating niya roon, ay huminto siya sa pinto ng kwarto ni Lola Marta. Huminga muna siya ng malalim bago pumasok. Nasa kama si Lola Marta. Nakatingin yon sa labas ng bintana na parang may iniisip. Nang lumingon si Lola Marta kay Isagani, ay ngumiti ito. Umupo si Isagani sa tabi ng kama at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang lola. Isagani, apo ko. Kay buti naman at dumalaw ka. Kumusta na ang ating baryo? At bakit may benda ang iyong balikat? Umatake na naman po sa baryo natin si Langkaw, Lola. At itong sugat ko sa balikat ay kagagawan po ni Langkaw. Kung sabihin na nakipaglaban ka sa kanya. Opo, Lola. Ang totoo po niyan eh. May kailangan po akong aminin sa inyo. Sa pagkakataon na yon, ay hindi na nagdalawang isip si Isagani na sabihin sa lola niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Aslan at ang pagbigay nito ng patalim sa kanya na ayon sa engkanto ay siyang gagamitin ni Isagani upang patayin si Langkaw. Biglang nanlamig si Lola Marta. Nakita niya sa mukha nito ang takot. Isagani, delikado ang mga engkantado. Lalo na kung makikialam sila sa buhay nating mga tao. Pero kung siya mismo nagtiwala sa'yo, labanan si Langkaw. Mukhang ikaw nga talaga ang tanging pag-asa natin. Laban sa halimaw na yon. Lola, kahit pinagkatiwalaan pa ako ni Aslan, ay natatakot pa rin po ako. Alam ko po sa sarili ko na wala akong kakayahan para patayin po si Langkaw. Malakas siya. At wala po akong kalaban-laban sa kanya, Lola. Kung buhay lang sana ang ninuno natin na pumatay kay Langkaw noon, baka hindi mo na kailangan lumaban, Isagani. Sila na mismo ang muling papaslang sa aswang na yon. Sa sinabing yun ni Lola Marta, ay nagliwanag ang mata ni Isagani. Biglang sumiklab ang isang ideya sa kanyang isipan. Lola, alam mo ba kung saan nakalibing ang ninuno natin na pumatay noon kay Langkaw? Abay, sa pagkakaalam ko, nakalibing siya sa isang matandang puno ng balete sa kagubatan. Bakit mo naman tinatanong yan, Apo? Lola, hindi ko pa po pwedeng ipaliwanag ngayon eh. Pero may naisip po akong paraan para mapatay si Langkaw. Anong paraan naman ang naisip mo, Apo? Hindi po ako sigurado kung magiging epektibo yon. Pero kailangan ko na pong umalis. Babalik po ako kapag nagtagumpay ako. Sige po, aalis na po ako. Sandali lang, Apo! Isagani! Sabihin mo muna sa akin ang pinaplano mo. Baka hindi ako makatulog sa kakaisip. Hindi na pinansin ni Isagani si Lola Marta at nagmamadali niyang nilisan ang ospital na puno ng pag-asa at determinasyon. Kung tama ang ideya sa kanyang isipan, ay baka nahanap na niya ang sagot sa kung paano niya matatalo si Langkaw. Agad na nagtungo si Isagani sa kagubatan, dala ang patalim na ibinigay sa kanya ni Aslan. Nasa isip niya ang sinabi ni Lola Marta tungkol sa kung nasaan ang libingan ng kanilang ninuno na tumalo noon kay Langkaw. Inabutan na ng dilim si Isagani, ngunit bigo pa rin siyang matagpuan ang matandang puno ng balete. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa at patuloy lang siya sa paglalakad at paghahanap. Hanggang sa hindi kalayuan
ay nasilayan ni Isagani ang kanyang hinahanap. Masaya siyang tumakbo sa isang napakalaking puno ng balete. Sa sobrang tuwa niya, ay niyakap pa niya ang puno. Yes! Sa wakas, nakita rin kita! Inilabas ni Isagani ang patalim at walang pag-aalinlangan na hiniwa ang kanyang braso. Tiniis niya ang sakit. Hinayaan niyang pumatak ang dugo niya sa lupa na nasa ilalim ng puno ng balete. Sa bawat patak ng dugo ay ipinapanalangin niya na sana ay mabuhay muli ang kanyang ninuno, gaya ng nangyari kay Langkaw. Habang ginagawa yon ni Isagani, ay isang nakakakilabot na tawa ang narinig niya mula sa likuran niya. Lumingon siya at nakita niya si Langkaw. Nakakaloko ang ngisi noon. Anong ginagawa mo? Iniisip mo bang mabubuhay ang iyong ninuno gaya ng ginawa mo sa akin? Hindi yan uubra, bata. Sinasayang mo lang ang iyong dugo. Sa akin mo na lang yan ibigay para may pakinabang pa. Napaatras si Isagani. Binalot siya ng takot. Walang tigil ang pagdarasal niya sa isip na sana ay mabuhay na ang kanyang ninuno. Akmang aatakihin na sana ni Langkaw si Isagani nang biglang umuga ang lupa sa ilalim ng puno ng balete. Tila may kung anong nilalang ang nais na kumawala mula roon, hanggang sa isang lalaki na may matikas na pangangatawan ang lumitaw sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Isagani nang makita niya ang lalaki. Tila isa yung magiting na mandirigma mula sa sinaunang panahon. Dumangan! Hindi ito maaari! Langkaw, sinong mag-aakala na muli tayo magkakaharap? Dahan-dahang lumapit si Dumangan kay Isagani at kinuha ang patalim mula sa kanyang kamay. Biglang nagningning ang patalim. Naging isang mahabang espada yon. Nagtama ang mga mata ni Langkaw at Dumangan habang puno ng puot at galit sa isa't isa. Mabilis na nagtago si Isagani sa likod ng puno ng balete at pinanood ang mangyayari. Walang babala na inihagis ni Dumangan ang espada kay Langkaw, ngunit naiwasan yon ng malakas na aswang. Sa isang kumpas ng kamay ni Dumangan ay tila may sariling isip na bumalik ang espada sa kamay nito. Sumugod si Langkaw kay Dumangan. Sinalubong naman ni Dumangan si Langkaw ng espada nito. Nagawang masugatan ni Dumangan si Langkaw sa dibdib. Napasigaw sa tuwa si Isagani. Kitang-kita niya sa galaw ni Dumangan kung gaano ito kahusay at kabiyasa sa pakikipaglaban. Hindi ako nakakapayag na sa pangalawang pagkakataon ay mapapatay mo ko, Dumangan. Ikaw naman ang aking papaslangin at uubusin ko ang inyong lahi. At sa tingin mo ba ay hahayaan ko magtagumpay ka, Langkaw? Tinalo na kita noon at tatalunin ulit kita ngayon. Muling nagsagupaan sina Langkaw at Dumangan. Mas naging matindi ang laban ng dalawa sa pagkakataon na yon. Nagpalitan ng pag-atake ang dalawa. Kinabahan si Isagani, pero nanatili siyang naniwala na kayang wakasan muli ni Dumangan si Langkaw. Sa kalagitnaan ng sagupaan, napansin ni Isagani na bumagal ang galaw ni Langkaw dahil sa dami ng sugat na natamo nito. Kitang-kita niya ang matinding galit at pagod sa muka ng halimaw. Sumugod muli si Dumangan at sa wakas ay tuluyan na nitong tinapos si Langkaw. Bumaon ang talim ng espada sa balikat ni Langkaw at binaybay nun ang katawan ng aswang hanggang sa tagiliran nito. Nahati sa dalawa ang katawan ni Langkaw na naging sanhi ng kamatayan nito. Pumapalakpak sa saya na lumabas si Isagani sa likod ng puno ng balete. Tumingin si Dumangan sa kanya kaya bigla siyang tumahimik. Napakaseryoso ng mukha nito. Naglakad si Dumangan papalapit kay Isagani. Pakiramdam niya ay umurong ang dila niya dahil wala siyang masabi. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harapan niya ang magiting niyang ninuno. Ipinagmamalaki kita, Isagani.
Kung hindi dahil sa tapang at talino mo, hindi ako magigising mula sa lupa. Ang dugong manunugis ay nananatili sa iyo. Panatilihin mong buhay ang ating lahi at ipagpatuloy ang laban kung kinakailangan. Tinapik ni Dumangan ang balikat ni Isagani at ibinalik ang espada sa kanyang mga kamay. Nang hawakan yun ni Isagani, ay bumalik yun sa pagiging maliit na patalim. Huwag mong kalimutan, ang patalim na yan ay may kapangyarihang higit pa sa kaya mong isipin. Gamitin mo ito ng may karunungan at tapang. Matapos yon, ay biglang naglaho si Dumangan. Naiwan si Isagani na puno ng kasiyahan ang puso. Biglang lumitaw si Aslan sa harapan niya. Nakangiti yun ng malaki. Magaling, Isagani. Ngayon, wala na silang kao. Muli siyang nagapi sa pangalawang pagkakataon. Kaya, tuparin mo na ang ating usapan, Aslan. Anong usapan ang tinutukoy mo, Isagani? Ang sabi mo, kapag napatay ko si Langkaw, ay papagalingin mo si Lola Marta. Ah, oo nga pala. Mabuti at pinaalala mo. Ngunit sa aking nasaksiyan, ay si Dumangan ang pumatay kay Langkaw at hindi ikaw. Teka, pero ako naman ang bumuhay kay Dumangan ah. Paalam na, Isagani. Hanggang sa muli. Bago pa makapagprotesta si Isagani ay biglang naglaho na si Aslan. Labis na nagalit si Isagani sa hindi pagtupad ni Aslan sa kanilang usapan. Makarma ka sanang inkantado ka! Tado ka talaga! Tado ka! Hindi ka marunong tumapad sa usapan! Tado ka, inkantado! Tado ka! Abis na nanlumo si Isagani dahil sa pangalawang pagkakataon ay nalinlang na naman siya. Una kay Benjo at sa oras naman na yon ay kay Aslan. Matapos may masmasan ni Isagani ay nagsimula na siyang maglakad palabas ng gubat. Kahit hindi siya nakipaglaban ay ramdam niya ang labis na pagod at panghihina. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay hindi na kinaya pa ni Isagani. Bigla siyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Nang bumalik ang ulirat ni Isagani, ay mataas na ang araw. Kaagad niyang naalala ang nangyari kagabi at kahit paano ay may saya siyang naramdaman dahil sa wakas ay wala na si Langkaw. Tumayo siya at muling nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating ni Isagani sa bahay nila, ay labis siyang nagulat nang makita niya roon si Lola Marta. Patakbo siyang lumapit sa kanyang lola. Lola! 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 Ano pong ginagawa niyo rito? Dapat po nasa ospital pa rin kayo, di ba? Ano ka ba, Apo? Pinauwi na ako ng mga doktor. Nagkamali raw sila ng pagdiagnose sa akin. Akala nila ay may bara sa puso ko pero wala pala. Ang sabi nila ay wala na akong dapat pang alalahanin. At alam mo ba, Apo? May isang misteryosong lalaki ang nagbayad ng lahat ng dapat nating bayaran sa ospital. Abay kung sino man siya, maraming salamat sa kanya. Kung makikilala ko nga lang siya at makikita ko ang muka, abay, iboboto ko siyang senador at kahit presidente pa. Nakangiti na napapailing si Isagani. Doon niya napagtanto na biniro at ininis lang siya ni Aslan. Ngunit ang totoo ay tinupad dito ang kanilang usapan. Masaya namang ikinuwento ni Isagani kay Lola Marta ang lahat ng nangyari nung nakaraang gabi. Sinabi niya kung paano niya binuhay ang ninuno nilang si Dumangan at kung paano nun muling pinaslang si Langkaw. Abay, salamat sa Diyos at ligtas na ulit ang ating baryo. Pero bakit nasa iyo pa rin ang patalim na yan, Apo? Hindi ba tapos na ang laban dahil wala na si Langkaw? Lola, sinabi po kasi sa akin ni Dumangan na nais niyang ipagpatuloy ko ang pagiging manunugis ng ating angkan. Gagawin ko po ang lahat upang hindi ako mapahiya sa kanya, Lola. Kung yan ang desisyon mo, Apo, ay susuportahan kita. Basta gamitin mo ang kapangyarihang yan sa kabutihan
at sa tamang paraan. Ngumiti si Isagani habang hawak ang patalin. At sa araw na yon, naramdaman ni Isagani ang bagong simula at yugto sa kanyang buhay. Yun na ang simula ng pagiging isa niyang manunugis at isang mandirigma laban sa mga aswang at sa lahat ng puwersa ng kadiliman.